May pag-usapan tayo mga kapatid, pero magbabala ako, ano? Disclaimer lang, hindi lahat ng babae ay ganito. Pero, pero, marami-rami na rin sila. At ito ang nakakabahala. Kasi nakatira ako sa ibang bansa noon, Muslim country, ano? At marami akong narinig na sa kanila, kaya ang babae daw ay talagang nire-restrict nila. Meron itong mga limitasyon, kinokontrol nila. Kasi daw ang babae, pag binigyan mo ng pagkakataon na sila ay makalabas, ma-express nila ang kanilang sarili, ma-enjoy nila ang freedom, sila daw ay parang mga kabayo, yung wild, no, na mga kabayo, na sisirain ang lahat ng madadaanan nito dahil sa pagka-wild nito. Hindi aking salita ito, mga kapatid, ano? Ito ay salita ng mga kaibigan ko noon na taga-ibang bansa. Kaya sa Islam, ang babae, pinipigilan talaga nila. Isa yan, ano? Sa Bible naman, sa New Testament, meron ding nakasulat dyan, no? Na sinabi ni Pablo, kautusan niya. Hindi naman lahat ng churches. Sa isang church lang ito, sinabi niya na ang mga babae ay huwag talagang payagang magsalita. Kung meron man itong tanong, huwag itanong doon sa simbahan o sa kanila noon sinagoga. Itanong nila sa kanilang mga asawa sa kanilang bahay. Hindi talaga pinapayagan na ang mga babae ay magkaroon ng chance, no, na ma-express nila ang sarili nila. Ang pangatlo, mga kapatid, Garden of Eden. Sa Garden of Eden, may freedom si Eva na kahit anong gawin niya, walang restriction. Anong nangyari? Alam na natin kung anong nangyari, mga kapatid, di ba? So itong mga ito na pinagsama-sama ko, ito ay isang katotohanan na hindi talaga natin magustuhan, lalo na kayo mga kababaihan, ano? Baka ako'y ma-hot water dito. Pero itong aking discussion ngayon ay isa lamang katanungan dahil sa aking mga nakita na para bang itong tatlong exam mga sinabi ko kanina ay indicators kung bakit ang bansa natin ganito ngayon. At hindi lang naman tayo, pati sa Amerika, no? Nung pinayagan nila ang mga babae na pumasok sa politika, gumulo ang kanilang bansa. Dahil pumasok ang feminism, kung ano-ano, no? At ito sa ating bansa ngayon, ganun din. Na ang mga babae ay parang mga kabayong mga wild, nagwawala. Pasensya na mga kapatid, ano? Sana huwag kayong magalit. Ngayon, kung magalit naman kayo, hindi ko naman kayo masisi. Opinion ko lang ito at ako'y nagsasalita, hindi naman nilalahat. Hindi. Merong iilan lang tayo mga kababaihan talaga na na-describe ngayon na dapat ang kababaihan ay bigyan ng restriction. Unfair, di ba? Kagaya ko, baka sabihin niyo ito, Duterte, ano na naman ito? Tao na to, didilis na naman ito. Hindi naman ako didilis, ano? Hindi rin ako maka-Duterte. Ang akin ay obserbasyon lang na ang ating kababaihan ngayon, iba na, no? Meron silang pag-uugali na sila mismo ay nagiging dahilan kung bakit ganito ang ating bansa. Nung una, ang problema lang natin, yung mga lalaki na mga maruming politika ng gawa ng mga lalaki. Magulo rin, di ba? Kaya lang nung pumasok ang mga babae, mas lalong gumulo ang ating politika. Gumulo na lahat na lang ng pag-uusapan ay wala ng kwenta.
At hindi lang yan. Kagaya sa Garden of Eden, kagaya sa mga sinabi ng aking mga kaibigang nasa Muslim countries, ang mga babae ay ginagamit, no? Upang ang isang bansa o ang isang pamilya o kung ano man ay sisirain. Tingnan ninyo mga pamilya, mga kapatid. Bakit mga pamilya mag-aaway-away? Sulsul na mga babae, sulsul sa kanilang mga asawa at marami ito sa ibang bansa, yung mga Muslim countries. Babae ang dahilan kung bakit magkakagulo ang isang pamilya. Babae talaga kahit saan ka. Ewan ko ba bakit ganito ang pag-uugali ng mga babae at hindi naman lahat ng mga babae. Yun lang mga babae na tulog pa at hindi nila nakita kung sino, ano sila. At mamarami sa atin dito sa Pilipinas na kung anong mga sinasabi, yung pala, kagagawan din nila. Huwag na lang tayong magbanggit ng mga pangalan para hindi naman tayo masyadong malagay sa alanganin, ano, mga kapatid. Itong aking sinasabi ngayon ay mga example at makita naman natin ito. Example na lang ano. Itong mga kilusan, itong mga left wing na mga party list. Kung titingnan ninyo, halos lahat na nagsasalita, mga babae. Bihira ka makakita ng lalaki. At kung may makita ka namang lalaking magsasalita, ito ay binabae. Ibig sabihin, ang ugali niya, ang kanyang pagkatao, nahaluan na ng pagkababae. Kaya, pagka nagsalita, ito bago lang, no? Yung mga pasigaw-sigaw, no? Mga rallyesta, may pagkababae. Ang tawag natin dyan, mga binabae. At dumadami rin sila. Kaya di naman masama, no, ang mga babae. Nagiging masama lang ito kung sila ay nabigyan ng pagkakataon na humawak ng katungkulan o isang opportunity kung sila ay mababa pa ang kamalayan. Kasi meron naman ding mga babae, no, na magagaling na mga leaders. Meron din eh. Pero kung tingnan mo sa statistics, mga kapatid, dami talagang babae ang sumisira ng mga bansa. Germany, tingnan ninyo sa Europe. Si Germany. At saka itong, European Union. Babae din ang mga leaders nito. Kaya, nagkakagulo rin sila roon. Ano? Hindi ko nabanggitin anong pagkakagulo. I-research nyo na lang mga kapatid. Ayaw ko nang magbanggit kung ano ito. Kasi sensitive nga ang ating kalagayan ngayon. At ang masyadong tinatamaan nito, pag meron kang sinasabing ganito, mga babae at mga lalaking binabae. Ang ating bansa hindi pa nga nakaangat, no? Paano pa lang tayo? Paakyat. Ngayon, babagsak na naman. Hindi pa nga tayo naka-plateau, hindi pa, pabagsak na tayo. Itong lahat ng ito, dahil sa involvement ng mga babae sa korupsyon. Ang kanilang pagpapagamit, hindi lang sa pagnakaw ng pera, pagtago ng pera, pagsuporta sa mga taong, mga lalaki pa naman itong sinuportahan nila. Mga lalaki na ginagamit lang sila na kagaya kay Eva sa Garden of Eden. Ginagamit lang sila upang ang mga lalaking ito ay magkaroon ng kapangyarihan at magkamkam ng kamal-kamal na salapi galing sa kalakaban ng bayan na pinoproteksyonan nitong mga babaeng ito. Nasa inyo na, mga kapatid na kababaihan, kung kayo'y magpapagamit din kagaya kay Eva. At sa ibang mga kababaihan na meron nang narinig, nagiging katotohanan na ito kahit ito ay hindi totoo. At ang masama pa nito, ibino-broadcast pa
na nagiging propaganda na katagalan yung ibang mga babae at mga binabae para sa kanila katotohanan na ito. At sumisiklab ang mga damdamin na nag-umpisa lang sa inis, nagalit, ngayon pagkamuhi na talaga. Kaya ang bansang ito ay hindi natin alam saan ang patutunguhan nito. At ang maapektuhan nito dahil sa kagagawan ng iilang mga babae na ito na medyo marami-rami na talaga sila na sinuportahan pa nila itong mga lalaki na wala nang ginawa kundi guguluhin ang ating bansa. Sana kayo mga babae, kayo ang ilaw, hindi lang ng tahanan, ilaw ng lipunan, ilaw ng bayan. Pero sayang ang inyong opportunity, sayang. Kayo sanang nabigyan ng opportunity nakaupo na ngayon sa ating gobyerno. Meron na kayong mga posisyon, meron na kayong mga antas ng kaisipan, no? At antas ng kapangyarihan na magamit nyo sana na maiayos ang bansang ito bilang mga ina, bilang mga babae. Pero hindi. Nagiging katotohanan sa inyong mga buhay ngayon kung ano man yung inilarawan sa Garden of Eden ng ginawa at kagagawan ni Eva. Sayang talaga. Pero nandyan na. Sabagay, henerasyon ninyong mga kabataan ang maapektuhan nito. Kasi nagpapagamit kayo sa mga lalaki, no? Na ang nasa isip lang ay kapangyarihan at kayamanan. At kayo nagpapagamit nitong mga matatandang mga lalaki na hindi na talaga sila makontento na meron na sana silang ganyan sa kanilang buhay. Pero hakot pa rin ang hakot. Ito sabihin ko, isang example. At hindi ako masyadong natatakot nito. Si Abante, Benny. Ang taong ito, matanda na, pero hindi niya ginamit ang kanyang pagkamatanda upang sanang maimpluhensyahan ang mga bata, ang mga babae, ang mga binabae na hindi magkaganito ngayon. Hindi lang kasi pera, pati buhay ng mga kabataan na buwis na. At ang kanilang mga kinabukasan, wala nang klaro kung anong ito. Dahil sa inyong mga babae kayo na nagpapagamit sa mga lalaki na ewan ko anong ipapangalan natin sa mga ito. Mga lalaki na alam nyo namang ang sasama. Kagaya kay Satanas sa Garden of Eden. Sinulsulan lang. Naniwala. Ganun din kayo ngayon. Pasensya na po, no, mga kapatid, pero itong aking analysis, aking pananaw, ay akin lamang, no. At kung may nasagasaan man ako, mga kapatid, patawad po. Pero sana, i-take nyo ito positively. At tingnan natin ang ating mga sarili. Kung sino man yung nandyan na, baka pwede pang baguhin ang inyong pagsuporta, ang inyong kaisipan. Yung mga wala pa dyan, huwag niyong gayahin ang mga kababaehang ito at mga lalaking mga binabae. Huwag niyong gayahin din kung sino man yung nagkaganito ngayon, kaya ang bansang ito ay nagkaganito. Mapagpalang araw po sa ating lahat.